Hello po, magandang araw pala. Magandang araw. So, dito tayo sa Bella Project. So, dalawang unit, tapos yung isang unit po ni ma'am is meron na tayong asintada dito. Yan. So, dito po yata actually parang nasa 2 meters, pero pa-slope po kasi ang lupa dito. So, ganito na lang siya kataas. Naasintadahan, then pinaplastering na. Ayan, ito yung ating guide. So, both unit is naka-secured na yung pinaka-perimeter fence. Pero dito po sa may harapan, iiwan natin muna yan. Gawa ng, dyan natin itatambak yung ating mga um, buhangin, graba. So may i-share lang ako sa inyo kasi pagpunta namin sa Sotera, meron kami nakita doon na ang lalaki ng mga poste para namang sobrang ano naman doon. So mas maganda talaga may plano, may sinusundan, hindi yung kukuha ka lang ng basta gagawa. So mas maganda nga i-plastering na nila yung dito sa kabilang side para let's say magpagawa yung kabilang unit tapos na kaming gumalaw doon. So ito yung unit ni ma'am. Hinihintay na lang namin ang pagbabaklas nito. So I think mga nasa January 19 o 20. So natatandaan ko kasi pagkatapos yun ng ano namin or bago pala ng aming Christmas party. So eto pag nabaklas, eto naman na ang gagamitin dito. So mag-uumpisa na rin tayo dito mag-slab, magsapin ng pinaka-slab. So since hindi pa naman kami makagalaw dito sa unit ni ma'am, yung unit muna ni sir. So yung mga mapapansin nyo, itong mga formang kahoy na to para sa poste, yun din po ang ginagamit nila. So lipat-lipat lang. Ito yung sinasabi ko sa inyo na magastos po talaga kung pagdating po sa extension, tapos dalawang unit pa to. Kaya naiintindihan din siguro ng may-ari yung gusto namin na mangyari na pagkatapos ng kahoy gamitin dito naman sa kabila. So, nandito kami para magpasahod. So, dito na lang po natin silipin. Itong part po dito, itutuloy na rin, hindi pa to kasi talaga siya mabubuhusan gawa ng pag naglatag po dito ng sapin. Syempre kasama po yan. Iko-connect-connect yung mga bakal dyan muna. So, hindi rin kami pwedeng gumalaw sa pinaka-loob, pinaka-interior, kasi meron pa yan mga demolition na gagawin. So, magkakaroon ng vibration, kaya hindi tayo pwedeng gumalaw muna sa pinaka-interior o pinaka-loob. So, ito na yung unit ni Sir, oh. Di ba? Noong nakaraan po, naglagay sila ng sukalo, nag-add. So, ito yung sinasabi ko sa inyo na hindi biro yung pagpapagawa ng pinaka-extension. So, kung mapapansin nyo, di ba? Pumantay na. Pag nag-beam tayo dito, maglalagay tayo ng roofing, gagalaw yung roofing dito ni Sir. So, may mga tatamaan. So, ganun lang ang gagawin natin. Palipat-lipat lang po ng mga kahoy-kahoy. Ayan siya, oh. So, ito po, tsaka na natin ito ipa-plastering pag ito naman po nabuhusan na. Ayan, oh. So, meron pang mga bakante dyan. So, tingnan nyo, oh, halos
tamaan na yung ating roofing doon. Kaya mag-a-adjust po tayo ng roofing. Ayan. So actually, magiging madali na lang ang pagbubuhos dito sa unit ni ma'am kasi konti lang to eh. Konti lang to na file. So kay sir lang naman ang medyo talagang magastos pagdating sa materyales at the same time, medyo napakalawak din talaga ng binuhusan. So sara lang natin. Yan. So picturean lang natin. So ito guys, tatapusin na lang yung pagbubuhos sa mga beam. Then, pwede na rin siguro tayo magbaklas pag dumating na yung sinasabi kong date. So okay na yan, no? Tingnan nyo naman, no? Tapos nagkakaroon tayo ng mga demolition dyan kasi magkakaroon ng expansion. So, pati roofing ni sir, gagalaw. So, yung mga roofing na maapektuhan, i-check din natin baka hindi na rin maganda yung quality ng roofing. Baka yung iba doon, may kalawang na or sira na. Papalitan na rin po natin yun. Randy. Ayan. Randy daw. So, bali dito sa unit nila, sir, magkukompute ako kung magkano na yung inabot ng materyales para makapag-update na rin ako. Ayan. So, ayan guys, meron tayong dadaanan. Buti na nilagyan na nila ng daan. So, ang hirap din kasi yung bukuyo ko. So, ayan, makakasilip tayo sa loob. So, ito po yung itsura ng unit ni sir, kaso hindi tayo makakalabas din dahil wala pa naman access. So, I think ito is extension ng kwarto to. So, napanood naman yata ni sir sa vlog, nabuhusan na rin pala, oh, nagbuhos na. So, doon gagawa tayo ng bintana. Owning na lang ilalagay natin doon para may bintana pa rin. Tapos ito, ayan siya, oh. Ito is bathroom. Sir, yung niche mo, tsaka na lang natin yan ilalagay pag na-plastering na. Yan. So, yung may mga abang dito, tapos dito, sliding yatang ilalagay dito. Ayan siya. O, diba? Hindi lang natin makuna ng maayos. So, 2, 4, 6, 8, 10. Pang 12 na yung beam. So, mataas na yan. Mataas na po yan. So, picturean lang natin para makita ni sir. So, parang nakaka-excite tong unit ni sir kasi ito pa lang yung gawa namin na merong balcony dito sa may harap na talagang lahat ng space extension is ginawan or may ginawa. So, meron tayong sukalo dyan. Parang kahapon binuhusan. Tapos okay na. Ayan. Gagamitin po yan kasi mag-boost din po yata sila sa beam. So, medyo matagal pa. Pasensya na sir, mama. Medyo matagal pa tayo dito. Dahil hindi talaga biro ang paggawa ng pinaka-extension, lalo na pag gagalaw rin po ang roofing. Kaya sa pinaka-quotation namin dito kay sir, matik po yan, pag nagkaroon tayo ng expansion pataas, lahat gagalaw, lahat bago,
So, consider talaga na medyo malaki ang labor at the same time, malaki ang materialis. Marami siyang gagawin dyan. So, dito guys, wala pa tayong demolition na ginagawa, pero abangan nyo po yun kasi nga, sasakupin, may mga sasakupin dyan eh. Tapos, dalawa na ang bathroom. Isa dun sa baba, at saka isa dito. So, sa existing naman, wala rin talaga ditong harang. So, etong hagdan, alam ko kahoy ito. Kung ipapa-stay ito ni sir, wala namang problema kasi pwede naman yan linisan. Pwede naman i-grinding yan. Tapos, preparasyon sa pintura. Pwede naman yun. Hindi naman kasi namin yan matatanggal din. Dahil during ginagawa, nandyan na rin po talaga siya. So, hindi rin kami pwedeng gumawa muna ng mga ceiling works dito kasi matutumihan lang, baka rin matusok. So, ganun talaga. Medyo matagal-tagal pa ang usapan. Medyo matagal-tagal pa ang ating renovation dito. Ayan o. So, dito sa baba. Magkakaroon pa tayo ng asintada dyan sa baba. Ayan. Ang dami pang gagawin. Waiting lang tayo dito sa slab natin na matuyo. Grabe, ang init, nakakahingan. Nakakahingal na siya. Ito yung access nila. Ito yung access nila, sir. Ayan, yung maliit na, maglalagay dito ng mini gate. Mini gate lang para kung halimbawa, pupunta si ma'am si sir sa kabila, dito na lang yung access nila. So, ayun lang po muna yung update natin dito sa Bella Project. Ayan. Hello po, magandang tanghali. So, dumaan kami dito ni Ray sa Bella. So guys, waiting pa rin po tayo sa curing period. Yan, akit tayo dito. Sabi po, ang pagkakaalam ko po, ang tinatrabaho nila is yung mga poste, mga biga. Ayan. Ayun. So, dito nga po pala yung mga ating mga beam, yung mga poste, nabuhusan na. So guys, yan na yung pinaka-standard natin. Tapos, roofing na. Ayan. Pero siguro, ang next na muna namin gagawin, yung kabilang unit naman. Pero preparasyon na po sa slab ni ma'am. Ayan. So, kailangan lahat po ng poste tsaka beam is mabuhusan na. So, bali sir, ma'am, yung mga instruction nyo sa amin, tsaka na po yun. Unahin lang po muna namin yung pinaka-extension. Ayan. Dahil after po netong isang buwan, tatanggalin na po yung mga tukod dito sa unit ni sir para yun naman po yung magagamit sa kabila. So, ganito po yung itsura dito sa likod. Tabi po. Ayan. Tabi po. So, meron ditong open si sir na area.
For ventilation po yun. Tapos doon na po tayo mag-alagay ng bintana. So may paglalagyan tayo ng bintana. Ayan ang itsura niya. Hello po, magandang hapon. Andito po kami today ni Reysa sa Belia. Nung mga nakaraang araw, hindi po kami nakaka-update gawa ng meron kami mga bagong projects na kailangan po namin asikasuhin yung mga gate pass, mga materials, at the same time yung mga IDs, katulad din po ng ginawa namin dito sa Belia. So, paiba-iba schedule namin. Minsan Saturday pumupunta kami, minsan hindi na. Minsan Monday, Tuesday, Wednesday, ganyan. Kasi may mga pasok din po ang mga bata. Tapos, since mag-i-schedule na tayo ng buhos, so tinatapos na po ng team itong ating pagpepera para dito sa ating slab. So, andyan na rin po yung sa wirings. Parehas lang din po kayo, sir. May open din dun sa part na yon. Tapos, dito pa. Ayan. So, maambon. So, kumpara po sa unit ni sir, mas konti lang po yung bubuhusan dito. Kaya, hindi na lang din po namin gagamitin yung mixer. At medyo malayo-layo rin ang magiging biyahe. Pero ito, konti lang naman din daw. Dito na lang sila ulit magbubuhos. I mean, maghahalo. So, ganyan lang po yung magiging itsura ng unit ni ma'am dito. Sa kabila, maliit lang yung iislaban. Tapos, lalagyan natin ng sariling pader din si ma'am. Tapos, islab na lang po yan. Wala na tayong expansion na gagawin. So, dito nga po pala, since makakapagbuhos na tayo, pwede na rin po namin bilangin yung ibang mga materyales na gagamitin po sa loob, katulad po ng tiles, ng mga pangkisame, mga metal parings, mga metal stud. Ang kinukonsider din po kasi namin, wala po kaming pwesto doon sa may harapan pag naghalo po ng semento. So, ang nagiging diskarte po ng team natin is inaakyat na lang po dito sa second floor. Na ganun din naman po talaga yung ginagawa namin sa ibang mga projects namin, lalo na pag may conflict sa space. So dito nga po pala, mas madali yung magiging trabaho dahil although medyo mahirap din kasi bubuhatin mo paakyat, yung semento, yung buhangin, graba, yung tubig, tsaka po hahaluin. Pero nakasanayan na rin po kasi namin na ganun ang nagiging diskarte. So since last halo na natin dito, pwede na po tayo maglagay ng tiles. Tapos, pwede ko na rin po ipabaklas yung mga kisame para po maayos na rin po namin yung wirings and ma-check na rin po yung roofing dahil meron po mga leaks doon sa may dulo. So, i-estimate na po ni Ray kung ilang tiles ang magagamit. Ayan.
So, doon sa binigay kong page kay Seb, kung meron po silang nagustuhan doon, pwede naman kami umorder. Pero kung wala, pwede naman pong magpautos na lang siya para makapili rin talaga ng gusto niya.